Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po, si Vic Garcia. Ako naman po yung kapamilya, Avelyn Garcia. At ito ang Tulong ko sa Global sa DFC, the Philippine Channel. Nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong, kaalaman para sa buhay na mas matagumpay. Mas masaya. At mas makabuluhan. Kapamilya, alam mo bang life is like a road trip? Sa bawat trip, marami kang makikitang road signs. Na kapag sinunod mo ang mga ito, malamang magiging mas maganda ang biyahe ng buhay mo. Good news! Mamaya pag-uusapan natin kung ano-ano mga babala na dapat nating malaman para magkaroon ng mas magandang biyahe sa buhay. Sa ating episode na Warning! Proceed with caution! Pag-uusapan din natin kung paano maging makabuluhan ang ating buhay. Pero bago ang lahat ng yan, maraming pong salamat sa inyong lahat na patuloy na pagsubaybay sa programang Tulong Ko para sa Global. At syempre, magpapasalamat na kami. Thank you to our children, Joseph, Joshua, Jeremy, Isaiah, and daughters-in-law, Erica, Camille, and Justin, and our grandkids, si Callie and Caleb, for making our wedding anniversary special. Alam niyo po, the celebration in Santa Barbara Butterfly Beach, where I wore my 34-year-old wedding gown, was unforgettable. No? Ang galing talaga. At special thanks po, especially po kay Joseph, kay Erica, dahil nag-treat po sila ng aming wedding anniversary lunch treat. At saka sa kanilang 34 roses and gifts from Mammoth Mountain. We're also grateful to my mom, Tito Gimo, and all family and friends for their greetings, love, and praise. At special thanks po kay Joshua, kay Camille Garcia, anak ko namin, dahil sila po yung kumuha ng mga video at nagplano, photo po para sa aming 34th wedding anniversary. Hi! We're in Santa Barbara Butterfly Beach, celebrating our 34th wedding anniversary. Thank you for joining with us. God bless you. Okay, ready? Okay, simulan muna natin ating programa ng Tulong Pampagana dahil ang paniniwala namin, one idea can change your life. In this case po, one story can change your life. Kaya pakinggan niyo po napakagandang kwento namin sa araw na ito para kayo ay gumanda rin ang buhay. Ito ay tungkol sa $100 dulya. Nako, okay. Oo, $100. Pag nakatanggap ka ng $100, anong gagawin mo? Simulan natin ng sinimulan ito ng isang speaker, no? Isa siyang motivational speaker sa kanyang seminar sa pamamagitan ng paghawak ng bagong $100 bill. $100 dito. Oo. $100. So, imagine. Oo, sa kwarto na yon, punong-puno ng mga tao. Tinanong niya kung sino man ang gustong magkaroon ng kanyang $100 bill. Sino may gusto dito? Yan. Ano nangyari? So, nagsimulang umakyat ang mga kamay ng mga tao sa loob ng kwarto. Aba, siyempre naman, kayo din kung nandun, tataas kayo, $100, hirap kitain nun, di ba? Oo. So, ang ginawa niya, nilukot-lukot niya yung $100 bill. Tinanong ang mga tao kung may interesado pa ba sa kanyang $100 bill. Taas kamay pa rin ang mga tao, siyempre naman. Oo, taas pa rin sila. Tanda na gusto pa rin nila ng $100 bill kahit na gusot-gusot na. Siyempre, ano nasunod na nangyayari? Lukot na yung pera. Pagkatapos ay binagsak niya yung $100 bill, no, sa stage. Okay. At ito ay nadumihan. Dumihan at tinapak-tapakan. Oo. Tapos pinulot niya ang gusot at maduming $100 bill. Tinanong niya ulit yung mga tao, may gusto pa ba ng $100 bill na ito? Nalukot-lukot ang madumi pa. Taas pa rin ang kamay ng mga tao. Ibang klase. Siguro tanong niyo, kahit madumi, ano yung matututunan natin dito sa buhay na to? Napakaganda po. Pag nalaman po natin yung correlation ng $100 sa buhay natin, makikita nyo, marami sa atin, medyo may konting problema sa pagpapahalaga sa ating sarili. Lesson number 1. We are all valuable. Kasi po normally po tayo, pag nakakita po tayo ng $100 bill, kahit lukot-lukot mo dami, okay na. Pero tayo pa, pag nakita ng tao na napakarami ng problemang pinagdaanan, bumagsak, daming problemang hindi nalagpasan o patuloy na pinaglalabanan, parang sama ng tingin natin sa tao, may parang bumaba na po yung kalaga ng tao. Pero tingnan niyo po yung $100 bill. Kahit madumi na, kahit lukot-lukot na, may worth pa rin yan. Ganun po sa atin. Bawat isa po sa atin, kahit ano yung pinagdaanan natin, mahalaga pa rin po ang buhay natin. Lalo na po sa mata ng Diyos. Naalala ko yung sinabi ni Wayne, sabi niya, self-worth comes from one thing. Thinking that you are worthy. Parang katulad ng $100 bill, di ba? Kahit na ano pa ang nangyari sa kanya,
hindi nabawasan yung worth niya. Sana ganun din po pagtingin natin sa ating mga kapamilya, lalo na po kapatid, asawa, anak, lalo yung mga anak na bumabagsak sa sa klase, o kaya maraming maling ginagawa. Alam niyo po, kahit gano'n nakadumi buhay noon, kadaming problema ang kanyang ginawa. Worthy pa rin po yung taong yun. Bakit? Yes. Anak niyo siya, anak siya ng Diyos, at may pag-asa. Kasi self-worth is everything. Without it, life is a mystery. Walang meaning or purpose. So, wag po natin titingnan yung mga tao sa mga taong pinagdadaanan nila, mga bagay na pinagdadaanan nila. Tingnan po natin sila kung gaano sila kahalaga sa ating puso at isipan at gaano sila kahalaga sa Diyos. Dahil hindi po nagbabago ang halaga nila kahit kuminsan nadumihan na sila at marami na silang problema. Number 2, remember, our value does not change. Ayan po. Ibig sabihin, ganun din, ang buhay po natin, yung pera, kahit ano mangyari doon, hindi nagbabago $100 yun. Yung anak mo, asawa mo, kapatid mo, kapamilya mo, kahit gaano kadumi, gaano problema, hindi nagbabago. Yung pa rin po, yung worth nung anak mo o kapamilya mo. Kasi your value does not decrease based on someone's inability to see your worth. Kung hindi nila nakikita yung worth mo, hindi dahilan yun para bumaba ang tingin mo sa sarili. Lalo na ikaw mismo. Dapat ikaw, kahit na tingin mo, dahil mo ng maling pinagdaanan, worth it. May value ka at binavalue ka ng Diyos, so maniwala ka. You deserve to be Lagi ko ang paalala sa mga kino-coach ko, never allow yourself to be defined by someone else's opinion. Kuminsan po kasi may mapagkakataon, napagalitan tayo, minaliit tayo, namura tayo, para lalo lumiliit nga rin tayo. Take note, yun ang po pananaw nila sa atin. Pero huwag niyo pabayaan yung pananaw nila sa atin, ay yun din ang pananaw natin, dahil tandaan nyo, you are valued by God. Number 3, you need to value yourself. No? Yan. Kailangan mong pagpahalagahan yung sarili mo. Sabi nga ni Eleanor Roosevelt, no one can make you feel inferior without your consent. Totoo, kung feeling mo yung failure, kakasalanan mo yung pinabayaan mo, maliitin ka na ibang tao. Dahil sa totoo lang po, kahit ano sabihin ng ibang tao, kahit ano gawin ibang tao sa'yo, if you really feel that you worth it, at you are of value at importante ka, you will be of value at importante ka. Dagdag pa ni Sandy Hill, self-worth is so vital to your happiness. If you don't feel good about yourself, it's hard to feel good about anything else. Kaya po napaka-importante, lalo sa mga lolo-lola na may edad na parang feeling nyo, you're not being valued by the people around you, lalo na yung mga kapamilya nyo, anak nyo. Tandaan nyo po, you're valuable to God at marami kang ginawa na hindi nila ganong nakikita ngayon na nakalimutan na nila. But you know what you have done, and because of that, you should look at yourself with value. Number 4, you are valuable to God. Yan yung paulit-ulit na pinapound ni Sir Vic kanina. Naalala ko sinabi ni Victoria, God values you simply because He created you. Yes. You are precious to Him and your value will never change. So, ibig sabihin, hindi po tinitingnan ng Diyos yung mga pagkakamali mo, yung mga hindi mo ginawa o yung mga ginawa mo. At the end of the day, when God looks at us, God created us, anak tayo ng Diyos, lahat pang pananaw ng Diyos sa ating lahat, pare-pareho, we are of value. Okay, naku, sana marami tayong natutunan. Pero before we take a short break, we have some exciting news for you. Atala Medical Spa offers services designed to help you feel empowered, refreshed, and ready to shine. All at a discounted price. Just use the code AVELIN. Take advantage of following treatments such as M-Face for a lifted glow, reduction of your double chin without needles or downtime. Yung Action naman to restore the firmness of your face and neck. Banat-banat yan. Yes, M-Cella, which addresses incontinence. And M-Sculpt, a non-invasive body shaping, resulting in a more fat reduction and more muscle growth to help define your body. Sa mga gusto magpaganda dyan, magpa-sexy, magpa-trim, lahat ng tingin nyo, visit Atala Med Spa. Saan yan? At 557 North Maclay, San Fernando Valley, California. Oh, puro po, yan. Yung asawa ko po, dumaan na po dyan. Medyo may mga pagbabago sana kayo napapansin mo na tunay po. Dahil po yan sa Atala Medical Spa. For reservations, tawagan po ang 818-639-0209. Magbabalik pa ang tulong ko para sa mga global. Wag. Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo.
Nagbabalik ang tulong ko, Pasa mo Global. Vic Garcia po muli. At Abilene Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil gusto namin gumanda ang buhay nyo continually bigyan po namin kayo ng magagamit tips para mas gumanda ang inyong buhay at ang inyong mga mahal sa buhay. Hatid sa inyo ng Earth Baby. Earth Baby produces baby products such as shampoo, conditioners, lotions, sanitizers, and more organic goodness from Mother Earth. Non-toxic, hypoallergenic with certified organic ingredients. Visit Earth Baby's website or Amazon. Yan. Okay, sa araw na ito, ang pag-uusapan natin na ito. Pag-uusapan natin ng isang internet article tungkol kay Mother Teresa. Sino ito? Tumusap nyo, kilala niyo po siya. Pero marami po hindi natin alam kung saan nanggaling at paano siya naging Mother Teresa today. Subukan po natin aralin at ano yung matututunan natin sa buhay. Mother Teresa was a founder of the Order of the Missionaries of Charity, a congregation of women dedicated to helping the poor. Women power pala ito, panay babae po ito na tumutulong sa Yes. napakaraming tao. She was considered one of the 20th century's greatest humanitarian. Alam niyo ba, in 1979, Mother Teresa received the Nobel Prize, Peace Prize, for her humanitarian work. At namatay po siya noong September of 1997. Siguro tanong, ano yung matututunan natin kay Mother Teresa? Isa-isayin po natin na pag ginawa po natin, malamang, gaganda rin po ang buhay natin. What can we learn from Mother Teresa? Number 1, you don't do it because it's easy. Hindi dahil madali ang misyon, gagawin mo. So kay Mother Teresa po, hindi dahil madali gagawin mo. Siya, kahit mahirap, gagawin niya. Ganun din po sa atin. Kung may sampu tayo, gusto natin yung madaling sarap na buhay. Yes. Gusto natin yung madaling buhay. Ang problema, hindi po ganun ang buhay. May mga pagkakataon po sa buhay natin na kailangan tayong gumawa ng hindi madali. Oo. Kasi po yung bagay na yun ang magpapaganda sa ating buhay. Mga relasyon po man yan, mga trabaho po man yan, ano man yan, dapat po, kailangan, kahit mahirap, kahit madali, gawin natin. Alam niyo, sa totoo lang, hindi madali yung misyon ni Mother Teresa. Sa katotohanan, nagtrabaho po siya sa ilalim ng matinding kahirapan. May mga may sakit na tao, kulang sa kaperahan, wala siyang break walang bakasyon, walang weekend, walang holiday getaway, walang asawa, walang anak na yung nakakawala ng pagod sa kanya, wala po yan. Sa mga taong walang asawa, walang anak, walang pamilya, para bang malungkot na ako sa buhay. Ito po si Mother Teresa, wala lahat. Pero siya po sa pinakamasaya, pinaka-matagumpay, at pinaka-tao pong hinahangaan na paraming tao. Bakit po? Dinedicate po niya yung buhay niya sa pagtulong. Isa nga sa mga quotes niya, sabi niya, He has made us for a purpose. Si Lord daw ginawa tayo dahil may dahilan. He will fulfill it if we don't put any obstacles in His way. Dapat. Number 2. Listen to God. Ayan. Sa Mother Teresa's mission was to serve God by serving His people. She understood the calling to her ministry and performed expertly. Sa mga nanonood po ngayon na para feeling nyo wala nang dahilan ng buhay nyo. Baka naman ito ang dahilan nyo. Ang dahilan nyo ay tumulong sa ibang tao. Kung minsan, hindi na kinapansin ng anak nyo, ng kapamilya nyo. Baka naman God is calling you to help people who are not related to you. Baka Mother Teresa ang calling. Correct. Alam niyo po, God's language is silence. Sabi nga niya, be still and know that I am God. He requires us to be silent to discover Him. Yun ang paniniwala. Ito po, kung minsan kailangan po manahimik, magpakinig sa Lord, sa Diyos, papaalam po niya ang ating panawagan. Number 3. Do everything with love. Ayan, ganda po niyan. Sabi ni Mother Teresa, it is not enough to say, I love you. We must put that love into a living action. Ito po, apply po natin sa buhay niyo ngayon. Palagi niyo sinasabi, mahal niyo asawa niyo. Tanong, ano na ginawa niyo para patunayan sa Diyos at sa sarili mo, mahal mo asawa mo? Sabi niyo palagi, mahal niyo anak niyo. Ano na yung sinakripisyo niyo para patunayan yung mahal? Yung sabi po ni Mother Teresa, hindi pwedeng, I love you, I love you, I love you. No, dapat makita, maramdaman ng mga tao na kapaligid sa inyo na tunay kayo. Number 4, one person can make a difference. Kumbaga, despite all our defects, God is in love with us and keeps using us to light the light of love and compassion in the world. So, ibig sabihin po, mga kapamilya, gagamitin po tayo ng Diyos, ano man po yung pinaggalingan natin, ano man po yung mga pinagdaanan natin, kung pababayaan po natin bigay ang ating sarili para pagserbisyuhan. Yes, kahit nag-iisa ka lang.
Number 5, selfless obedience. Sabi ni Mother Teresa, we will be the happiest people in the world if we belong to God, if we place ourselves at His disposal, if we let Him use us as He pleases. Totoo po, applicable po yan, di lang po sa pagsiservisyo sa ibang tao. Applicable din po yan sa pagrelasyon natin sa ating asawa, anak. Kung po ay selfless, kadalasan po ng away nyo, selfishness. Oh. So, kadalasan po, hindi nyo nagagawin, dapat nyo gawin, iniisip nyo rin sarili nyo. Start thinking of the needs of other people. Simulan nyo, isipin nyo ni pangangailangan ng iba. Ano pwede nyo gawin sa iba? Makikita nyo, sasaya at gaganda ang inyong relasyon. Sabi nga ni Lord, sabi ni Jesus again and again, thy will be done. And we say the same thing through our obedience. So, matuto po tayong sumunod. Number 6. Be extraordinary at home. Sabi nga niya, magsimula ang lahat sa bahay. Pagiging pambihirang asawa, magulang, anak, nanay, tatay, ate, kapatid, kaibigan o kapwa. Marami po kasi tao gusto gumanda ang buhay, gusto gumanda ma-promote sa opisina, gustong yumaman, gusto, sabi po, Mother Teresa, napakasimple. Gusto mo mangyari lahat yan? Gawin mo lahat yan sa loob ng iyong bahay. Pinagugas ka ng pinggan ng nanay mo, pinakamalinis na pinggan magagawa. Pinaglinis ka na siya, pinakamalinis siya. Because lahat po ng galing nyo, normally po, nagkagaling sa bahay. Pero kung sa bahay, bulaksa kayo. Kayo po yung makalat, wala kayong disiplina. Malaki posibilidad. Paglabas nyo, ganun din mangyayari. Sabi nga niya, we shall not waste our time in looking for extraordinary experiences in our life of prayer, but do our day-to-day ordinary duties with extraordinary love and devotion. Kaya sabi niya, be a true follower of God in thought, word, and deed. If you do that, this in your family, it will overflow to all. Lalabas at lalabas. Tandaan nyo po yan. Number 7. Give. Pagkasimple pa, matuto po kayo magbigay. Binigay ni Mother Teresa ang lahat ng meron siya. Pera, emotional, spiritual, at iba pa. Pero dito niya natagpuan ang tunay na kaligay. Totoo lang po sa buhay natin, pag tayo matuto magbigay sa mga tao na kapaligid sa atin, gaganda ang ating relasyon. Hindi lang po yun. Pag tayo nagbigay sa Diyos, gaganda rin po ang relasyon natin sa Diyos. Ito maganda. Whatever you give, it shall come back to you. Kaya, Totoo yan. give as much good as you can so that good things will come to you. Pero when you give bad, bad things will come. Sabi nga niya, I believe that poverty will be over when you and I share of ourselves, of what we have and what we are. Let us give until it hurts. Sana po marami kayong natutunan sa buhay ni Mother Teresa. Mamaya sa tulong dagdag kaalaman, Pag-uusapan natin ito. Ano-ano mga babala na dapat nating malaman. Kasi po, may babala ang buhay para magkaroon tayo ng magandang biyahe sa buhay. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa Mag-Global. Huwag bibigyan. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo global, Vic Garcia po. At Abilene Garcia, Dadako na tayo sa tulong dagdag kaalaman. kung saan hanap tayo ng paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman. Okay, bago natin pagpatuloy ang ating discussion, magbibigay daan muna tayo sa Usapang life insurance mula sa Outstanding Living Benefit Specialist na si Gina Criste. Gina! Mga besh, alam nyo ba na ang life insurance with living benefits ay parang airbag ng kotse mo? Hindi mo ito nakikita o nagagamit araw-araw, pero sa oras ng matinding impact, ito ang sasalo at magliligtas sa iyo. We do not know when accidents happen. It could be critical illness that will lead you to loss of income. Kapag wala kang airbag ng financial protection, pwedeng matinding tama ang maranasan mo. Baka maubos ang savings mo o mabaon sa utang o mahirapang makabangon. Pero kung may life insurance ka with living benefits, sigurado kang may sasalo sa iyo sa panahon ng krisis. Hindi mo kailangang matay para magamit ang life insurance mo. Pwede mo itong magamit habang ikaw mismo ang nangangailangan. Ano ang benefits ng life insurance as your airbag? Financial protection in times of critical illness emergency, may mahuhugot ka. Peace of mind, alam mong may sasalo sa iyo kaya hindi ka masyadong mag-aalala. Faster recovery, dahil may financial backup ka, mas mabilis kang makaka-recover at magpapatuloy sa buhay. Tandaan,
Hindi natin alam kung kailan darating ang biglang pagsubok. Pero pwede tayong maging handa. Kaya ang matalinong driver, sinisiguradong may airbag ang kotse niya. May airbag ka na ba sa biyahe ng buhay? If not, now is the best time to secure one. Dahil sa bawat hamon, mas kampante ka kapag may sasalo sa iyo. Ito po si Gina Christie na handang tumulong. Gusto mo din bang makatulong sa iba katulad ko? You too can be a living benefit specialist. Makakatulong ka na, matutulungan ka pa. Call or text me at 323-244-9784. Until next time! Maraming salamat, Gina! Until next time! Kapamilya, nasubukan mo na bang mag-road trip? Ano yung road trip? Road trip yung talagang yung pumupunta-punta ka sa malayo. Kung sasakay ka lang, Oo. kabiyahe ka kung saan mo gusto pumunta. Kakatapos lang mag-road trip ni Joseph tsaka ni Erica sa Mamot diba? Pero alam mo bang ang buhay ay parang road trip? Meron kang pinanggagalingan at meron kang patutunguhan. Pero bago ka makarating sa iyong pupuntahan na destination, marami kang road signs na dadaanan. Tama? Na pwedeng magpaganda o magpapangit ng inyong biyahe. Oo. At ang road signs ay ginagamit para i-alerto ang mga drivers no ng speed limit. Yung makikita mo, hanggang 50 ka lang, hanggang 65 ka lang. Kung saan pwede at kung saan ka pwedeng mag-park o hindi mag-park. Saan ka pwedeng lumiko o mag-U-turn at marami pang iba. May warning din kapag may mga construction, hazards at marami pang So, ibig sabihin, marami pong binibigay na paalala sa atin ang mga road signs. At ang mga road signs na ito ay maaring regulatory. Ibig sabihin, dapat mo sundin. O mandatory, pag hindi mo ginawa, may masamang nangyayari. Okay? At pag naglabag ka sa mga road sign na to, ay may karapatang penalties. Yes. Ganon din po sa buhay. May mga bagay na dapat tayong sundin at bawat paglabag ay may karampatang penalty rin. Totoo yan. Tandaan niyo po yan. Ganyan po ang buhay. Kaya napaka-importante isipin niyo ang buhay parang road trip. Okay? Para kayo nag-trip lang kayo sa daan. Okay. Good news. Ang pag-uusapan natin ngayon, ano-ano ang mga babala na dapat nating malaman para magkaroon ng mas magandang biyahe sa buhay. Sa ating episode na Warning, proceed with caution. Paalala po namin sa to po, ano man ang gagawa nyo at ginagawa nyo sa buhay nyo. Warning, proceed with caution. Dapat pag-isipan nyo mabuti bawat kilos, bawat liko na gagawin nyo dahil ito po ay pwedeng magpaganda o magpapangit ng biyahe ng buhay nyo kasama ang pamilya nyo. So, kaya makinig kayo mabuti. Alam nyo, ilan sa mga road signs na makakapulutan natin ng aral na pwedeng gamitin sa ating buhay ay ang mga sumusunod. Okay, simulan po natin sa madaling road sign. Anong road sign ito? Sige po, pag-isipan nyo mabuti kayo. Yan, nakikita nyo po nasa screen. Okay, pag hindi nyo po alam yan, kalaki po ng problema nyo. Talagang malaking problema at aksidente aabutin nyo pag hindi nyo alam ang road sign. Oh, anong road sign na yan? Stop! Yan, simple! Stop! Okay. Oo, kasi minsan, di ba, pagka may stop, ang ginagawa ng mga tao, dinadaanan lang, Totoo di po. ba? Gano'ng karami po sa inyo? Ang daming stop sa bawat kalye sa Amerika. Kahit sa simpleng lugar may stop. Ang tanong, gano'ng parami sa inyo, pag nakita niyo yung stop na yun, tumitigil pa kayo? Sa totoo lang po, iba dinadaanan nyo na lang stop. Dito nga lang po sa tinitira namin. Ang dami nagreklamo, may stop. Marami po sasakyan, hindi nag-stop. So, sabi po ng mga tira dito, iniisip nila, paano kung may batang tatawid? Paano kung may asong-aso? Patawid. Hindi nag-stop. So, stop. Napaka-importante po yan sa kalye at napaka-importante yan sa buhay. Sa buhay, stop! Ano yan? Stop doing the wrong things. May mga pagkakataon ba makita kayo sa bakit pinapaalalahanan po kayo ng buhay o ng Diyos? Anak, mali yan. Itigil mo na yan kasi kung hindi mo titigil yung bagay na ginagawa mo, may masamang mangyayari. Yung ibig sabihin ng stop! Oo, ganun din sa buhay, di ba? May mga pagkakataon na dapat tayong mag-stop. At kapag hindi tayo mag-stop, may masamang mangyayari, sabi nga ni Sir Vic. For example, Halimbawa, ikaw, may asawa ka. Tapos may ginagawa kang hindi tama bilang asawa. Madidignan mo yung kantang, stop! In the name of... Kanta, ibig sabihin, dahil mahal mo yung asawa mo, mahal mo yung anak mo, huwag mo nang gawin yung ginagawa mo. Oo. May asawa ka na, may anak ka na, paano pag nalaman nila? Actually, kahit di niya malaman, alam ng Diyos.
Ang sinasabi po natin dito, may mga pagkakataon sa buhay nyo, may dapat kang itigil. Oo, like stop killing yourself by working Yan. too much. Alam mo, may pera ka nga, pero malapit ka nang mamatay sa pagod at sakit. May mga diba? tao pong ganyan na sobra sa kagustuhan kumita ng pera. Dahil maganda na may dahilan. Mabigyan ng maganda kinabukasan yung pamilya, makaalis sa pagkakautang. Kung tawa naman po yun. Ito ang problema mo. For the next few months, kumita ka nga. Next year, hindi ka nakikita. Sir, ba't di na ako kikita? Patay ka na eh. O may sakit ka na eh. So, kailangan po, may mga kaya po may pagkakataon. Stop. Maski po ang Diyos nagpahinga on the 7th day. Tayo po, minsan, linggo na. Nagtatrabaho. Oo nga. Kilala pa kayong kanya? Sabi nga ni Epictetus wealth consists not in having great possessions, but in having few ones. Iba naman po ito. Ito naman po, Oo. may pagkakataon. Pwede naman po tayo magpahinga. Ang problema po, dahil sa kagustuhan natin na mas magandang cellphone, mas magandang kotse, mas magandang bahay, ayaw nating tumigil. Ayaw na magpahinga. Gusto ko nito, gusto ko nito, gusto ko nito, gusto ko pa nun, gusto ko pa nun. Pero sasabi nga po dito, kung kontento ka na to sa lumang cellphone, lumang kotse, maliit na bahay, kung minsan di mo na kailangang patayin ang sarili mo sa pagtatrabaho ng sobra-sobra. Oo. Isa pa, stop buying things you don't need. Ayan! Marami ka ng ari-arian. Nako, yung iba naman, iisipin mo, marami kang ari-arian, pero baong ka naman sa utang. May mga ganun pong ganyan. Hindi naman maganda Masyado yun. pong kusa sa mga ari-arian, bili dito, bili nito, bili nito, bili nito. Oo. Pero baon naman sa utang, at dahil baon sa utang, trabaho ng trabaho, isang dalawa trabaho, tatlong trabaho, sabado, ang daming racket. Hindi po maganda yun. Bakit? Maybe God is telling you, stop. Oo, hindi yung maraming possession. Baka kontian mo lang yung wants mo. Sabi nga ni Warren Buffett, if you buy things you don't need, soon you will have to sell the things you do need. Yan po ang dahilan bakit may mga pawn shop. Oo. Bakit may mga pawn shop? Binili natin, tapos kailangan natin ng pera, isasanla natin. So, ang tanong ikaw, gano'n na karaming bagay ang hindi mo dapat bilhin pero binili mo ngayon? Wala nga pang bayad ng kotse, wala nga pang bayad ng bahay, wala nga pang bayad ng tuition ng anak mo. Bakit? Dahil bidiling, hindi mo dapat bilhin. Stop buying things you don't need. And isa pang stop being angry Ayan. with others. Kasi for every minute you're angry, you lose 60 seconds of happiness. Sabi ni Ralph Waldo Ano po yan, kung galit ka, may mga taong galit, tigil mo na yan. Kasi walang magandang dulo dyan. Baka atake ka pa sa puso. Nako, baka bukas, sa pulo. Ito pa isang stop. Stop allowing other people to control you. Yan. Remember, he who angers you controls you. Alam mo bang every time magagalit ka sa isang tao dahil sa ginagawa niya, kinokontrol ka niya. Oo. Bakit? Yung ginagawa niya nagpapagalit sa'yo. So every time niya gawin niya, nagagalit ka. So, that person controls you. Stop allowing other people to Correct. control you. Pabayaan mo sila sa ginagawa nila ikaw. Whatever they're doing, be happy. Isa pa, stop living in the Ako past. yan. Kasi you can't start the next chapter of your life if you keep rereading the last one. Yan pa, mahal. Diba? Kung ganito sana, kung ganito sana, kung hindi sana nang, naku, stop na yung kung, tapa na yung kung. Move forward and be happy. Isa pa, stop being lonely. Yan. Kasi happiness is a choice. You can choose to be happy. There's going to be stress in life, but it's your choice whether you let it affect you or not. Be happy. Okay? Stop being lonely. Tandaan mo, being happy doesn't mean everything is perfect. Yes. It means you've decided to look beyond the imperfections. Yan po isang bagay na mo tinuro po sa akin. Sa bawat sitwasyon nangyayari, may pangit. Discipline yourself to look at the good things happening in front of you. You know what will happen? You'll be happy. Sa aming pagbabalik, tutuloy natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa ang tulong ko para sa mag- Huwag bibigyan. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko para sa Global Think Garcia po. At Evelyn Garcia, bago natin pagpatuloy ang topic, magbibigyan mo tayo sa mga hair tips ni Jane Dagansyang ng Jane Rockstar Salon. Jane! Your hair won't stop, now gleams with light, reflecting grace, pure and bright. The scalp was dry, now feels reborn.
reflecting grace, pure and bright. The scalp was dry, now feels reborn, 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 reborn. Like nature waking with the dawn. In this moment, sacred, serene, you find abundance in between. Reborn, reborn, reborn. Scalp care you give, just have that faith. Keep holding on. It is a story of that beauty gently told. Scalp care you give, just have that faith. Keep holding on. It is a story of that beauty gently told. Everybody, let your voice be heard by the way your hair speaks. A chain rock star salon. Yes, you can be whole. Maraming salamat, Jane. Until next time. Okay, tutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano-ano mga babala na dapat nating malaman kung gusto natin magkaroon ng magandang biyahe sa buhay. Sa ating episode na, Warning! Proceed with caution. Meron pa ako naalala. Ano yun? Meron po sa Pilipinas. Warning! Nakamamatay! Okay, so hindi lang po proceed with caution. Nakamamatay. Pag tumawid ka sa lugar na hindi dapat tumawid, nakakamatay. Correct. Number 1. Review. By the way, review lang tayo, no? Sabi natin kanina, stop. Ano yung stop sa buhay? Stop doing the wrong things. Kung meron po kayong mga bagay na alam nyo ng mali, stop. Ang linaw-linaw po ng signal ng traffic light. Stop! Subukan nyo pong mag-stop at tumawid. Baka mabangga kayo. Ganon din po. Right now, tigil nyo na yan. Baka mabangga kayo. So, tigil nyo. Number 2. Ano namang road sign ito? Okay, tingnan nyo po po. Anong road sign yan? Sige po, Sabihin sabihin nyo po sa katabi katabi nyo. nyo yung sagot. Kung wala kayong katabi, sabihin nyo sa sarili nyo yung sagot para at least hulaan man lang tayo. Ano? Okay, anong road sign Ang ito? ibig sabihin yan ay straight ahead. Yan. Keep going until you reach your destination. May mga pagkakataon po ang road sign, di ba parang linya lang na. Pero Oo. ibig sabihin, tuloy-tuloy lang. Napaka-importante po nitong road sign na to. Kumbaga sa buhay, tuloy lang, nasa tamang daan ka. Ganun din sa buhay, dapat straight ahead tayo sa ating patutunguhan. May mga pagkakataon po kasi na tama naman yung dandas mo, kaya lang parang, ang gandang lumiko doon sa kaliwa. Ang ganda Oo. pumunta po doon. No, sinasabi po nito is, tuloy lang. Kasi pag lumiko ka, sa biglang liko, yan, dami na pong buhay ang nasira ng mga lalaking lumiko sa biglang liko. Kaya nga, bigla, maling liko yun. Dapat straight ahead, diretso mo lang buhay mo para gumanda ang buhay mo at ng iyong buong pamilya. Kung minsan sa buhay maraming sagabal, ang payo namin, go straight ahead. Doubt and fear will try to block you, but purpose will lead you through. Totoo po, may mga pagkakataon po, nagtatrabaho ka, ang daming challenges. Meron kang boss na cute. Ibig sabihin ng cute, ang hirap pang isamahan. May kaopisina kang bugnutin, nakakainis. May mga problema. Parang feeling natin, ay, ayoko na, hindi ko na gagawin to. Hindi po. Ang road sign ay hindi stop ngayon. Ang road sign, straight ahead. Ano yun? Tuloy mo lang gawin yung ginagawa mo. Nasa tama kang landas. At pag tinuloy-tuloy mo yan, in just few hours, few minutes, nandun ka na sa destination. Eh kapag lumigo ka sa maling daan, Naka! mapapalayo ka sa gusto mong puntahan. At yan ang nangyayari marami sa inyo ngayon. Oo. Kaya malayo kayo sa pupuntahan nyo, lumiko kayo sa maling daan. Tandaan nyo to, one wrong turn, isa lang, Tsaka, can cost you years of your life. malamang may mga nakikinig ngayon. Sir, totoo yan. Okay naman ang buhay kayo. Naliko lang. Ngayon, layo ko na. To some of you, you lost your job. To some of you, you lost your family. Bakit? Lumiko kayo ng mali. Tandaan nyo, every wrong path leads you further from your purpose until you choose to turn back. Yun ang maganda. Ito ang maganda. May mga pagkakataon po, straight ahead, naliko ka. Kung ikaw ito, makinig ka mabuti. The good news is this, kung maliko ka, pwede kang bumalik. Okay? O kaya pwede kang magra-route papunta doon sa pupuntahan mo. Kung minsan lang, yung aksaya ka sa oras, aksaya ka sa panahon,
Pero kumisan, it's worth it. De, bali na po. Kesa namang ituloy mo yung mali mong landas. Alam mo nang mali, stop, go back, and go straight ahead sa landas na gusto mong puntahan. So, ulitin ko lang po, nagkamali ka, pwede mo balik. Kung sakaling ikaw ay pahinto-hinto o nagkamali ka ng liko, good news, hindi pa huli ang lahat. Tandaan mo to, we all make wrong turns. What matters is getting back on the right path. Ang ganda po nun. We all make wrong turn. Lahat po tayo nagkamali. Ako, siya, ikaw, nagkakamali. Pinaka-importante nang doon, the moment we recognize we're wrong, stop. Take a U-turn. Balik ka dun sa tamang landas. Tandaan niyo po, a wrong turn may delay your journey, but it doesn't cancel your destination. Ang ganda po nun, ano? Magkamali ka, okay lang yan. Pwedeng Ganun sa kalsada, ma-delay. di ba, nagre-reroute? Wait, iba nga, di ba? Sa lagay ng 4 na taon yung college, sa giging 6 na taon, at least nakatapos sila. May ibang tao po, 4 na taon, hindi natapos. Bakit? Kasi hindi po siya nagre-route at hindi niya tinama yung sitwasyon. So ano po ang punto ko? Sa mga taong nagkamali, I have a good news for you. Pwedeng magre-route. Parang kung hindi magamit ka ng GPS, di ba? Ay, namali ng turn. So ano gagawin po ng GPS? Gagawin ka niya ng bagong reroute para makarating ka dun sa pupuntahan mo. Huwag lang titigasan ng ulo, nandito na ako, namali na ako, ituloy na ako sa topo. Kung nagkamali ka, I have a good news for you. God is a God of second chances. Go back. Go back to God. Ask forgiveness sa kamaling ginawa mo. Ito ang good news. God will forgive you and restore you and give you back. Balik ka rin dun sa daan na pinakagawa sa inyo ng Diyos. At sigurado ko, you reach your destiny. Naalala ko kapag naliligaw ako, di ba, tatawag ko sa'yo, nagkamali ako ng turn. Lagi mo siya, huwag kang mag-alala, magre-reroute lang yan. Sundan mo lang. Sundan mo lang. So, kumbaga, kung binigyan ka na ng bagong rerouting ni Lord, sunod lang. Just go back to your track and go straight. Napaka-importante pong paalala po yan, lalo na po sa inyo. Lahat tayo nagkakamali. Ang hiling ko lang, stop pa nagkamali. And go back. And straight ahead to your destination. Ma-delay ka man ng ilang araw, ilang linggo, ilang taon, doesn't matter. But at least you're now in the right direction. And in due time, you will reach your destination. Naku, marami pa tayong pag-uusapan. Mamaya, tutuloy natin ating usapan kung ano-ano ang mga babala na dapat nating malaman para magkaroon ng mas magandang biyahe sa buhay. Magbabalik pa po ang tulog po para sa maglulog. Huwag bibig. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko para sa Mo Global. Vic Garcia po ba? At Evelyn Garcia. Itutuloy nga natin ang pagsagot sa napakagandang tanong na ano-ano mga babala na dapat nating malaman para magkaroon ng mas magandang biyahe sa buhay. Sa ating episode na Warning! Proceed with caution! Nakamamatay! Okay. Review. tayo. Napag-usapan natin. Number 1, ang unang road sign ay Stop! stop. Stop doing the wrong things. Okay. Number 2, road sign na nakita natin. Straight ahead. Ano ibig sabihin nun? Kung minsan pagod ka na, naiinis ka na, tuloy lang. Bakit? Kahit ganun nangyayari, pag tinuloy-tuloy mo, makakarating ka sa paruroonan. Keep going until you reach your destination. Number 3 sign. Anong road sign yan? Oh, tingnan nyo. Okay, maghulaan kayo. May katabi ka, sabihin mo yung sagot. Again, sabihin nyo sa katabi mong sagot para feeling mo naman. Tama ka. Feeling mo lang pala, mali pala. Okay, ano tong road sign na to? Ang tawag dyan ay crossroad ahead. Crossroad ahead. Ano ibig sabihin ng Ibig crossroad? sabihin, marami kang pwedeng pagpipilian. Ayaman. Ganon din sa buhay, di ba? So many choices. May mga bagay, may mga panahon sa buhay niyo para bang college ka, magka-college. Anong kurso? Kurso 1, 2, 3. Ang dami po. Actually, hindi lang po Daming 300 yata ang kurso sa buong mundo. At marami pang iba. Ang dami. Parang hindi siya crossroad. Sir yan, crossroad kasi 3 lang. Ito kumisang ang dami. Ganon din po sa buhay. Career change. Relasyon. Hindi lang maisabalak mong ligawan. Ang dami. Ako, sir, ang hirap. Ano gagawin pag ganito ang buhay? Tandaan niyo po, life doesn't happen by chance. Hindi tsamba-tsamba. But by the choices you make. Tandaan niyo po ito. Bawat choice na pipiliin nyo ngayon, sa iyong crossroad, kakaliwa ba ako? Kakanan ba ako? Didiretso ba ako? May isa pa.
Babalik ba ako? Pwede rin yun, okay? Bawat desisyon na gagawin mo will determine Yes. your destination. Will determine your future. So, kung ikaw ngayon nasa crossroad, sana pag-isipan ng mabuti at humingi ka ng tulong kung paano makagawa ng tamang desisyon. Bakit nga po? May kilala nga ako eh. Yung crossroad niya, sino mapapangasawa niya? So, nag-iisip siya. Pero sabi niya nga, life is full of choices, kaya choose carefully. And every choice you make, makes you. Tandaan nyo po yan. Okay, so, if you find it hard to make the right choice, may mga pagkakataon, hindi ko talaga, si Ana o si Lorna o si Pe. Yan, experience nyo ba yan? Hindi ko malaman kung sino eh. Paglalaki naman, si Richard or si Alex or sino ba mga artista ngayon? O si Piolo, yan. So, kung babae ka naman, di ba? May mga pagkakataon, ang hirap. Pero kapag alala, may magawa tayong parang dyan. Kaya nga, ang payo natin dito, if you find it hard to make the right choice, the best choice you can make is to ask for help. Huwag kang mahiyang humingi ng tulong, magpa-counsel, pumunta sa life coaches, di ba? Remember, there is wisdom in the counsel of many. Yan po, sa mga taong tinanggap nyo, sir, nahirapan talaga ang desisyon. Good news po, mayroon pong solusyon sa mga taong nahihirapan mag-desisyon. Kung nahihirapan kang mag-desisyon, huwag ka munang mag-desisyon. Ibig sabihin, wala ka sa katayuang kalagayan na makagawa ng tamang desisyon. So, ang hiling ko, humanap ka ng pwede mong lapitan na pwedeng matulungan ka sa paggawa ng desisyon. Take note ha, hindi kung sino-sino. Kasi may mga tao na in love. May problema kung sino si Ana o si Lorna si Pe. Kakausapin niya, yung office mate niya, may problema rin kay Ana, kay Lorna, si Pe. Paano makakatulog sa iyo yun? Ipareho lang kayo ng problema. Ibig sabihin, pag may problema kayo, humanap kayo dun sa mas maraming alam sa inyo. Doon po kayo pupunta at ito yung mga taong makakatulong, bigyan kayo ng magandang tulong. Eh, yung iba naman, nahihiyang humingi ng tulong. Nahihiyang magpa-counsel. Kasi parang, broken. Tatandaan mo, counseling doesn't mean you're broken. It means you're brave enough to face your struggles. Totoo po yan. Kasi po, hindi ka pa gumagawa ng desisyon, tandaan mo yun. So, hindi ka pa broken. Hindi. Yes. Pag nagpatuloy ka sa mali, baka maging broken ka. Ibig sabihin nun, you're brave enough to admit, hindi ko alam yung gagawin ko bukas. Yes. But you're brave enough to find somebody, hindi ka nahiya, hindi ka natatakot na magpatulong ka. Para lang po sa buhay. Di ba kuminsan, pupunta, di ba meron tayong GPS? Punta na rin, okay? Okay? Ay, ganun pala makarating sa lugar na yon. Pero kung magdudunong-dunungan tayo, pumunta sa isang lugar natin alam, di ba liligaw tayo? Pero kung gumamit tayo ng mapa, gumamit tayo ng taong tutulong sa atin, gumamit tayo ng GPS, di ba dumadali yung ating paglalakbay at makakarating tayo sa destination. So, ibig po namin, ask for help. Tandaan niyo po, great strength is found in those who ask for guidance when life feels heavy. Parang hindi ka weak. Great strength nga yun eh. Kasi a wise person seeks counsel, humihingi ng tulong, gabay. Diba? A proud one suffers inside. Okay, napaka-importante po na kayo po humingi ng tulong sa mga taong may kakayanan at kaalaman sa problema nyo. Problema kayo sa pera, punta kayo ng financial advisors. May problema kayo sa relasyon, punta kayo sa relationship expert. May problema kayo sa pag-asawa, may mga marriage counselors. So may problema ka sa career, may mga career counselors na pwede nyo lapitan. Okay, pwede kayong mga therapists, mga psychiatrists, psychologists. These are people who train to help you. So please, go to them. And the best counsel you can get is from the greatest counselor of all, si God. Siguro, palagi nyo sabi, I need help. The good news is this. Sir, ayoko pa mas therapist, may bayad. Totoo po yan, pero malaki po tulong sa inyo. Pero meron po isang 24/7 available. Lapitan nyo lang po si Lord. Manalangin ka, Lord, di ko alam magagawin ko. Gabay niyo po ako sa aking desisyon gagawin. Ano mang desisyon niya balak niyo gawin? Ask God's help because He can help. Tatandaan niyo po ito. When no one understands, God listens. He is the perfect counselor. Ito po sa mga tao na nanghahanap ng gabay sa problema niyo pinagdadaanan, God is the greatest counselor. Nagpadala po siya ng Holy Spirit to help us. So, hiling ko po sa inyo, please, every time you are in doubt, can you put your hand together and look in heaven and Lord, help me. I don't know what. At minsan, iniisip natin, gahanap tayo ng makikinig lang sa atin, di ba? Yung magrarant ka lang, ibalabas mo. Pero si Lord, hindi eh. He is not just a listener.
He is the one who speaks truth into your confusion. So, ibig sabihin po, listener din po siya. Kaya kung minsan pag meron kayo sama ng loob, okay, manap ng tao, ibubuso yung sama ng loob. Kasi hindi kayo sigurado kung yung tao yan, i-share sa iba. Kung may sama kayo ng loob, suggestion namin, takip kay Lord. Kaya ni Lord tanggapin lahat ng sama ng loob nyo, lahat ng frustration nyo. At the good news is this, at the end of all of this, bibigyan pa kayo ng direksyon at solusyon ng Diyos sa problema ang pinagdadaanan. Kasi sa totoo lang, everything in your life is a reflection of a choice you have made. So if you want a different result, make a different choice. Choose God. Yun lang po hiling namin. Kung marami ng pagkakamaling ginawa ka sa buhay mo, kahit sa bawat time, bago ka gumawa ng desisyon, konsulta mo muna sa Diyos. At tatandaan mong earthly advice may fail. Yes. Maaring mag-fail yan. But God's counsel stands forever. Yun ang ganda. Palagi po sinasabi, ilang beses ka na pinahamak na kaibigan mo, kamag-anak mo, ng nanay mo, ng tatay mo. Kailan ka pinahamak ng Diyos? Hindi pa. So why don't you try God again? Ulitin lang po natin ang ating pinag-usapan ha. Ano-ano mga babala na dapat nating malaman para magkaroon ng mas magandang biyahe sa Sa ating buhay. episode na, Warning! Proceed with caution. Road sign number 1. Stop doing the wrong things. Road sign number 2. Straight ahead, keep going until you reach your destination. Road sign number 3. Crossroad ahead. Life is full of choices, so choose God. Sana marami kayong natutunan sa mga pinag-usapan natin sa araw na ito. At next week, marami pa tayong pag-uusapan na tunay na magpapaganda ng inyong buhay. At ng mga mahal nyo sa buhay. Manalangin po tayo. Amang nasa langit, maraming po salamat sa pagpapaalala nyo sa amin na may mga signs kayong pinapadala sa amin para gabayan kami sa biyahe ng buhay. Dalangin ko lang po, bawat isang nanonood ng programa nito, sumunod kami sa bawat sign na pinapadala nyo para tunay pong gumanda ang biyahe ng aming buhay. Pagpalain niyo po lahat ng Pilipino saan mang sulok ng mundo. Dati dinalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen! Bago tayo mag-close, mabatiin ko lang si Kyle ng Tesla Santa Clarita kasama ang kanyang nanay na laging nanunood ng Tulog Ko Pasa Mo. Hello, Kyle. Okay, lagi tandaan! Kung ano man ang naitulong sa inyo ng programa ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin nyo yung mga kapamilya na tumutok sa programa ito sa susunod na pagkasama. At sama-sama natin pagandahin ang ating buhay. At ng mga mahal natin sa buhay, ako po inyong kapamilya, Bill Garcia. Ako naman po si Evelyn Garcia. Laging tandaan, Sa tulong ko pa sa mag-global, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo. Gaganda